Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Paano nga ba tayo kinakausap ng Diyos? Sa Disneyland, pag kami ay gumagawa ng isang attraction, ang iniisip namin, pag ang isang guest ay pumasok doon sa attraction na yon, ay nakikibahagi siya doon sa loob. At ang nararamdaman niya ay kung ano yung istorya at kasama siya doon sa istorya. Kaya paglabas niya doon sa attraction na yon ay hindi niya makakalimutan dahil naramdaman niya mismo ang buhay na kung ano yung istoryang nakita niya sa loob. Ganon din ang ating Diyos. Malimit gumamit siya ng mga talinghaga. Bakit talinghaga? Kasi gusto niyang pumasok tayo doon sa kwento. Isa tayo sa magiging karakter doon upang makuha natin ang kanyang mensahe at maisabuhay natin. Kaya sa Ebanghelyo ngayon makita natin, sabi niya, kung ano yung sinabi niya sa dilim, ano yung kanyang ibinulong sa atin sa dilim, ay dapat maihayag sa liwanag. Maihayag natin. Dahil malimit tayo ay kinakausap ng Diyos doon sa dilim ng ating pananampalataya. Kailan yon? Sa mga pagkakataon na may mga nilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon, kunwari sa isang problema sa buhay. Kung paano natin haharapin ang problema at pumapasok tayo doon sa problema na para bang ito ay isang pamamaraan ng Diyos para tayo ay turuan upang lumago, upang mas maging matibay, upang mas malalim ang ating pananampalataya. Doon niya tayo kinakausap. At ang kanyang salita ay hindi yung malakas, hindi yung nakikita, kundi meron siyang personal na pakipag-usap sa atin. Sa katahimikan ng ating puso ay maririnig natin ang boses ng Diyos. Kailangan lang ay yung bang marunong kang makinig, maglalaan ka ng panahon talaga na pakinggan ang Diyos. Kunwari may sakit ka, kung ang iniisip mo lagi ay yung sakit, yung nararamdaman mo, ay talagang hindi mo makikita ang Diyos. Pero kung may sakit ka at tinatanong mo ang Diyos, Lord, ano na naman ba ang gusto mong ituro sa akin? Bakit ako nagkasakit? Ay siguradong yung sakit na naramdaman mo ay hindi mo mararamdaman ng ganong kabigat. Dahil nakafocus ka doon sa sasabihin at ituturo ng Diyos sa iyo. Kaya kapatid, ito ang kanyang unang paalala sa atin at ang pangalawang paalala niya at hamon niya sa atin ay kung ano yung mensahe niya sa atin, ano yung natutunan natin, ay ibahagi natin sa iba. Maging life testimony natin. Baka may mga tao ring may karamdaman o nararamdaman ganon. O gustong gamitin ka ng Diyos na ituro para sa iba. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon na anumang sitwasyon tayo meron sa buhay, lagi nating tanungin ang Diyos. Lord, ano na nga ba na naman ba ang iyong ituturo sa akin? Ano na naman ba ang gusto mong sabihin sa akin? At siguradong kakausapin ka at kakausapin tayo ng Diyos. Marunong tayong makinig sa Diyos. Hanapin natin ang Diyos lagi sa ating pang-araw-araw na buhay. Lagi nating hanapin ang Diyos. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon ay bahagi natin sa social media. Baka merong mga tao na nasa kadiliman at hinahanap nila ang boses ng Diyos. Bunuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.